Meron ba tayong rough estimate, sir, as early as na kung magkano yung kakailanganan natin na posibleng dagdag dun sa budget? Alam niyo po kasi noong 2000, ito po kasing year na ito, yung 2025, natanggalan po kami, kung natatandaan po ng lahat, ng 7 bilyon para sa barangay and SK elections. At sa 7 bilyon na yan, nasakripisyo po yung dinagdag natin na 2,000 across the board sa lahat ng mga electoral board members na magsisilbi sa araw na eleksyon sa barangay and SK sana. So yan po, kung sakasakali na ma-reset ang ating halalan, ay ating pong ipaglalaban pa rin na mairidagdag at mailagay upang kahit paano naman yung mga guro natin, bagamat ito ay hindi automated election, kahit na ito ay manual na halalan, ay madagdagan ng kanila pong honoraria na matatanggap sa mismong araw ng paglilingkod po nila. So yan po. At number 2, yung sa mga gamit at saka siyempre yung dagdag ng mga electoral board members, malamang-lamang po kakailanganin natin ng mga 3 to 3.5 billion pesos. Naku, ang laki pala, no? Pero kung kayong tatanungin, sir, ano ba to? Okay lang ba tong ginawa pa nila na i-reset pa yung schedule at gawing 4 years yung termino nitong mga barangay at SK elections? Because some election lawyers, particularly si Attorney Romulo Macalintal, sinasabi niya parang it's unconstitutional kasi may extension It's the same nung declared as unconstitutional ng Supreme Court doon sa Macalintal versus COMELEC ba yun, Chairman? Yes po, Sir Ted. Pero bagamat siyempre ito po ay highly political decision at siyempre ang COMELEC ay tagapagpatupad lamang naman ng ating mga umiiral na batas. Kami po, tatalima lang kami sa kung ano po ay pag-uutos sa atin. Sa kasalukuyan naman po, Sir Ted, Ma'am Maricel, ay hindi pa naman ito napipirmahan ng ating Pangulo. Tingnan po natin kung ano mangyayari sa mga susunod na araw. Yun po yung crucial, Sir Ted, Ma'am Maricel, kung bakit kinakailangan kami magkaroon kagad ng immediate action. Dahil pag huminto naman po kami ganito kaaga pa lang ng aming pong paghahanda, paano kung bigla namang hindi naman pala mapirmahan o biglang ma-veto yung mismong panukalang batas? So ang mangyayari po din, kami naman po ang mauunsyami doon sa paghahanda natin para sa December 1, 2025 barangay and SK elections.